Nasa linya naman ng telepono si Senator Coco Pimentel. Magandang gabi po, Senator Pimentel. Magandang gabi, Chino, Kara, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Sir, si Ruth po ito. Matanong ko lang po, okay, yes Ruth, sir. Sir, bakit po kaya kayo hindi nakarating ngayong gabi? Yan ho ang tanong ng maraming tao ngayon, no? Dalawang dahilan, ha? Hindi maganda pakiramdam ko ngayon, ano? And then pangalawa is, meron akong disagreement dun sa pag-proclaim kahapon at saka ngayon. Medyo premature. Yes sir, premature po dahil po hindi po, tulad ng sinasabi ng iba na hindi nabilang yung malaking premature kasi ang doktrina, sa pagkakalam ko, at itong doktrinang ito, hindi pa naman ito nagbabago. Mag-proclaim ka lang, kahit anong board of canvassers ka, maski na municipal board ka, or city board ka, o provincial board. Actually, ito nga instruction ng COMELEC sa mga boards of canvassers na nakakababa sa kanila. Ito instruction nila eh. Mag-proclaim lang kayo, kahit hindi pa nabibilang lahat ng boto, kung yung hindi pa nabibilang na boto ay hindi na pwedeng baguhin ang resulta. That is the doctrine. Hindi mo naman kailangan 100% ng boto ma-account mo. Basta yung hindi mo ma-account na boto, sasabihin mo na kahit nabilangin natin ito, kahit ibilang na natin ito dun sa natalo, hindi na po magbabago ang resulta. Kahapon, 6 million lang yung level ng mga pinroclaim nilang panalo. Ngayon, tapos ito ngayong gabi, ang pagkakaalam ko, tinanong ko yung abogado ko, ilan pa ba ang uncanvassed votes? Mga around 5 million pa. O ilan ba ang lamang ko sa number 13? 1 million plus. O di sabi ko, hindi pa pwede kasi theoretically, posible pang magbabago. Pero actually, hindi na yan magbabago. Pero syempre, hindi tayo pwede magsabi ng ganon. Hindi natin pwedeng i-assume na hindi magbabago. Basta ang rule is, dapat theoretically, hindi na kayang baguhin. That's why saka ka mag-proclaim ng partial. Sir, do you want to do something formal with what you're saying, na magrereklamo po ba kayo sa COMELEC, or is there any legal move na gagawin niyo po ba? Nakafile na yung mga lawyers ko kahapon pa. Not about, doon pa lang sa bago nila i-proclaim yung 6, sinabi na ng lawyers ko doon na wag muna, premature ito. Tinuloy pa rin po nila. At least, siguro, ang dapat kumilos dyan yung mga number 13, 14, 15, 16, mga ganun. Kasi dapat tignan din natin yung sitwasyon nila eh. Kung tayo naman ang nandun sa sapatos nila, sa situation nila, gusto ba natin itong mga nangyayari? Pinoproclaim na yung mga nananalo na pwede pa naman namin silang abutin. Palit na lang ng paliit yung bilang ng slots na pwede nilang panalunin. So, ganun, dapat tingnan din natin yung pag-iisip ng mga outside of the winning circle. Dapat ganun, we take this into consideration. Kaya nga, ganun yung doktrina. Saka ka na mag-proclaim, kahit hindi 100% accounted for, basta yung hindi mo nabilang, ay hindi na niya kayang baguhin ang resulta. Sir, with this, what you're calling premature proclamation and yung sinasabi rin ng iba na masyadong mabagal na transmission of yung bilang ng mga boto, overall, how do you rate the performance of COMELEC? Well, overall, naman ako, I'm satisfied except that, nung preparations pa lang, meron na akong panawagan na mag-mock elections, na hindi nila ginawa, marami pa ako mga ibang suggestion, hindi nila ginawa. And then ito naman ngayon na nagugulat ako rito sa 2 partial proclamations. Tingnan mo, basahin mo daw yung proclamation, hindi niya sinasabi anong rank mo, hindi niya sinasabi ilan ang boto mo. Tandaan po natin, ang nasa batas, top 12, so 33 ang tumakbo, yung top 12 ang mananalo. So dapat yung proclamation mo will tell you na nasa top 12 ka. In fact, ito nga yung rank mo number 5 ka nga, at ito nga yung boto mo kaya ka panalo. So actually ang aking prediction, ganito mangyayari sometime next week, ang COMELEC ay maglalabas ng isa pang dokumento. Nandun, ililista niya ngayon yung 12, 12 pangalan, nakarank yan, 1 to 12, pati number of votes ng kada isa, nandun din naka-indicate. At yun ang tunay na proclamation document actually. So yun na yun. So in effect, next week palalabas yun. At kailangan yun kasi hindi pwedeng magbibigay lang siya ng 12 papel na sinasabi, panalo ka, pero walang rank mo at saka wala yung number of votes mo. But sir, you have been proclaimed by the COMELEC tonight kasi sinasabi whether or not present daw yung senator-elect ay may bisa na yung proclamation. So how do you feel about it
pakiramdam nyo ba parang vindication po yan sa nangyari po sa inyo? With, hindi, wala naman akong duda na ako'y mananalo, no? Ang gusto ko lang talaga, sunod lang sa bata, sa rules, susunod tayo sa rules, talagang by the letter, kasi nga, paano kung sa future yung National Board of Canvassers, katulad noong 2007, mayroong mga agenda, may mga plano-plano. Ayoko nung masyadong malaking discretion nila. Dapat maliit lang ang discretion nila. Kasi kung malaking ang discretion nila, yan, 2007, yan ang ginawa sa akin. Ang laki ng discretion nila. Hindi sinunod yung mga rules. Kaya nga, argumento ko all the way sa Supreme Court, rules, sundin ang rules ng proclamation, sundin ang rules ng canvassing. So, yun po yun, ano? So, anyway, sa mata ng COMELEC, proclaimed na kami. Pero maniwala ka sa akin, next week maglalabas pa yan ng isang dokumento na nakalista doon yung 12 doon, top 12 at saka yung kanilang number of votes. So actually, yun ang tunay na proclamation paglabas mo ng dokumentong yun. Okay, maraming salamat po, Senator Coco Pimentel. Salamat po.